Binabati ko rin pala ng magandang gabi yung mga pastor natin dumating. Kay Pastor Felix at kay Pastor Jess. Ayun. Bago natin tawagin yung mga pastor, may gusto magsalita. Yung pinsa ni Daddy. Si Yunel Villar. Pastor din to ito eh. Ayan, isang mapagpalang gawin po. Actually, sanay ako manap sa mga tao, pero bakit may ginagawa na? Okay, sumala din po nakakilala sa akin. Ako po ay pinsang buo ni Kuya Manny, Kuya Roman. Ang nanay niyo po at ang nanay ko ay magkapatid. So, talagang gusto ko lang pong, kasi kanina sabi ko, parang ayaw ko magsalita kasi siyempre para sa family. Kaya lang, mayroong parang nag-uudyok na ako ay magsalita. Gawa ko ng, yun, nasabi ni Ryan na ako po isang pastor ngayon. So, ito po ay hindi po dahil sa, siguro ay alam naman natin sa mga pastor po na nandito, magandang gawi po. Hindi po natin hinahangad na tayo po ay maging ganun. Kundi ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil alam naman natin na ito yung pagtawag para sa atin. So, gusto ko lang pong sabihin kung bakit po ako narito sa Kautayuan ngayon. Eh dahil po doon sa sinimulan po nila, sa pamilya po nila. Ayan. So, hindi ko po nakasama si Manny Roman. Manny po tawag ka sa Bicol pag kuya. Ayan. Hindi ko po siya nakasama personally. Sa Bicol, gawa ng hindi po sila talaga tumira doon sa lugar namin, sa barangay namin. Sila po ay tumira sa Roma, so medyo malayo. At yung na-impart po niya na faith doon sa family ay nagkaroon po ng magandang bunga. Kasi alam naman natin na yung bunga po noon ay generation to generation talaga. So, isa pong magandang naidulot sa akin nung ako'y ma-invite ng kanilang bunsong lalaki na si Kuya Jun. Yung kamukha ko daw. Ayan. May tingnan na ng kundi sa akin. Ayan. Ayun po eh. Na-invite niya ako, sumama po ako sa kanya. At hindi ko alam kung bakit ako naging pastor tapos siya hindi. Pero siguro hindi pa huli ang lahat. Darating din tayo dyan. Ayan. So, ngayon po, gusto ko pong sabihin, salamat sa family ni Kuya Roman. Sabi ko kanina, pwede ko naman sabihin yan sa ibang panahon. Kaya lang, kailan yun? Eh, wala na si Kuya. So, parang ngayon yung time na gusto kong sabihin sa huling pagkakataon. Bumunta po sa bahay, dito lang po ako sa Taguig. Then po na kami nakatira, na aking kasawa kasi po kami ay teacher by profession sa Taguig. Ayan, so kami pong lumakasawa. So, hindi ko po maalala kung kailan siya pumunta sa bahay. Siguro last 2 years yata. Ayan. So,
Yun na pala yung huli namin pagpintuhan. Marami siyang kwento sa amin. Ay hindi, nagkita pala kami dito sa may Red Forest. Nang kami pumunta dito. Ayan, so salamat sa kanyang naidulot na isang napakalaking biyaya sa family namin. Kasi kung hindi po dahil sa ginawa nila na pagbibigay ng faith doon sa family, na naibunga rin sa family namin, hindi po siguro ako tatayo ngayong araw na to o ng gabi na to para ibigay yung pasalamat na ako po'y kumbaga yung faith din na dinadala ko hanggang sa mga henerasyon, may impart ko din po yun sa family ko. Ayan, so talagang hindi po matatapos doon. Although na sa buhay natin talagang dating po yung time na yun na mawawala talaga tayo. Hindi naman natin na kugustuhin, pero talagang ganun talaga dating. Pero yung kanyang ginawa ay hanggang sa siguro may dahi na bundan at murada. Ayan, so talagang darating at darating talaga yung time na mayroong mabangon susunod sa kanyang mga yapak. Ayan, so kaya hindi ko po tawag nito, yung nag-udyok sa akin kanina na magsalita ako, hindi ko na kinontra. Kasi talagang isang napakalaking pasalamat sa family namin kung ako po ay naging isang ganito ngayon. Ayan. So talagang bilis na bilis ang aking buhay dahil po sa talagang marami pong ginagawa ang Panginoon sa amin ngayon. Okay, so yun lang po. Ako po ay masaya na makasama kayo ngayong gabi sa huling gabi ng lamay po ng aking kuya, si Kuya Roman. Yun lang po. Ayan, thank you. Na-meet po namin yung mga kamag-anakan ni Daddy dahil hindi dahil nakahiga na siya. Talagang tinakda po ng Panginoon na magkita-kita kami. So yun, isa na lang po, tinatawa ko si Tita Marie. Purihin ho ang Diyos sa gabing ito. At Manny, ako ay para hindi ko rin kayang tumayo. Pero nararamdaman ko, inudyukan ako na sabihin ko ang paabot sa kanila, ipakilala. Kasi ganito yun, ako pa ang naging witness kung paano nag-umpisa ang pag-ibigan ni kapatid ko. Kaya ako nasabi ko kalooban ng Diyos to kasi po, yung po mga kasama namin doon sa unang simbahan na doon kami nabuksan ng salita ng Diyos, ay lahat po ay narito ngayong gabi at muli ko sila nakita. Dito si Brother God, Brother Misha, at ang hindi ko lang nakita dito ay si Brother June. Kami po ay mag-umpisa po kami kay Pastor Bobby Garcia na kami nabuksan ng salita ng Diyos. At doon na ang kwento po niyan ay sila po ay naging bisita namin sa simbahan. Sila po ay tunay na pinagkakalooban talaga sila ng Diyos. May mga talent sila sa pagtugtog ng gitara at pag-awit sa Panginoon. Ang naramdaman ko po noon dahil ako ay nag-umpisa pa lang sa Panginoon ay humahanga ako sa kanila. Kasi bukod sa sila magagandang kumanta, magagandang lalaki, alam ko po na doon po sila kakilala ni Sister Ria. At sila po yung gumanap na Ibat Adan doon sa drama namin sa church. At naalala ko pa nga ay yung dramang yun ay nagkaroon ng kanatawanan dahil nung matatapos na sila, tumalikod sila, sinabi na kay Sister Ria ni Brother Manny, tirahan mo ako ng apple ha. Hindi ko alam na doon na pala nag-umpisa ang kanilang pag-iibigan. Na sila ay hindi alamin ng kanyang mga anak na sila mama niya is si Ibat si Adan. Yun po ang gusto ko pong sabihin. At talaga po ipapakilala ko to at gusto ko rin sabihin na siya po ay napakabuting bayaw. Kaya po yung post ko, kung ano man po yung naging ramdaman ng iba kong bayaw, totoo po yung sinasabi ko at totoo ko nararamdaman. Na umpisa po kami ay hindi naghihiwalay. Sa mga ano po, ng mga aking mga problema, ang lagi pong tumutulong sa akin ay itong mag-asawa na to. At kahit po, ang talagang kay Manny nararamdaman ko, iba po siya. Talagang napakabuti niya. Kahit anong gawin ni Ria sa akin pagtulong, wala pa akong marinig na o makita sa baka sa kanyang mukha na nagagalit siya.
At ako po naman ay naging single parent, kaya lagi ako may problema, lalo na sa aking mga anak. Kaya minsan, ang aking mga anak, iniiwan ko sa kanila. Pero wala akong nakikita na nagagalit si Mami. Bagkus, minamahal din niya yung aking mga anak. Kaya ang tawag sa kanya ng mga anak ay lahat ay daddy. Ang nakakalungkot nga lang po, yun nga po, yung isang anak ko na dapat kung kami hindi nagkabalikan ng papa niya, siguro ay matutuluyan siyang magiging kanila. Ay ngayon po sila nagkita. Kung kailan siya bumalik dito ay nakahiga na ang kanyang daddy. Yung po ang aking masabi kay Pastor Manny. Yung po ay kalooban ng Diyos. Binawi lang ng Diyos ang hiram na buhay. Dahil lang po tayo ay hiram lang. Di ba po? Ang sabi niya, ang ating katawan na pupunta sa Alakab. Galing tayo sa Alikabok, kaya doon din tayo sa Alikabok. Kaya alam ko ho, nandito siya. Masaya-masaya ho kami nagbabanding noong October yata yun. Napakasaya namin. At ang sabi ko pa nga, darating ako. Siya pala naghintay. Ang huling chat niya sa akin, ate, akala ko ba darating sa birthday ni Anggi? Kasi ang tawag ko kay Sister Ria Anggi. Hindi ko naman nakalain na hindi ko na pala siya makikita. Napakalog pong tao niya. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil nakita-kita kami. Dito rin yung anak ng kapatid ko na isa, na kung hindi pa may